At dahil nga bukas ay back to work na naman kami sa aming trabaho, bali nagluto nga pala kami dito ng pinaksib para naman tumagal-tagal yung aming ulam na pang-ulamin sa araw-araw. Kaya naman umaga pa lang ay kinuha na nga pala ni Jess doon sa rep na aming pinaglalagyan dito sa aming kitchen area yung kanyang nabiling 4 na pirasong tambak. Bali ko nakakaniya ito kami nagsisipagkape pa ngayong umaga. Sabi ko nga sa kanya pagkatapos ko magkape aking lilinisin na ito. Kaya naman pagkatapos ko nga dito mag-almusal na itong aking pagkakape ay kinuha ko na nga pala dito yung 4 na pirasong tambakol para mahiwa-hiwa na at malinis na dito sa labas. Dito nga pala sa labas at gilid ng aming kwarto ay may linisan kami dito ng mga nabibili naming isda. Pag magsipaglinis kami, nagaling nga pala yung mga isda ay dun sa umlod. At sa mga oras nga pala ito ay mag-alas 8 na ng umaga. Bali, 4 nga pala itong aking lilinisin dito. Bali, ito nga pala ay lahat ay ipapaksiw namin. At sabi nga ni Molina ay magpe-prepare tayo dito. Maghihiwalay tayo dito ng mga 8 piraso at ating ipiprito. At yung masubra ay atin na lang ipapaksiw lahat yan. Yan nga sabi niya, ipapaksiw nga. Pero nagbago nga ang isip. Sabi nga, masyado naman madami kung ipapaksiw natin lahat yan. Pero lutuin na natin lahat ng pinaksiw at yung kalahati nga ay hati natin pag naluto na at ating gagataan. Medyo katamtaman nga lang pala yung laki at size na nabili nga pala ni Jess do sa umlos na 4 na piraso. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 20 Saudi Riyal yung 4 na piraso at yung kukonvert mo naman sa pera natin nagkakahalaga na siya ng nasa 300 pesos. Kaya naman matapos ko nga siyang linisan ay dinala ko na dito sa loob ng aming kwarto. Bali nagbihibalay na nga pala siya dito ng 4 na piraso na palang at yun nga pala ay ipiprito at yung masubra nga yung mga ulo at yung mga nasubra ay ipapaksyon na namin lahat yun at pagkaluto nga ang sabi niya ay hahatiin natin dahil napakarami naman ito kung atin lahat ito ay papaksiw yung kalahati ay ating gagataan. Kaya naman sa mga oras nga pala ito ay hinahati na niya at hinihiwalay na nga pala yung mga bawat ulo ng tambakol at nilalagay na nga doon sa aming lutuan na maihiwalay nga niya at mailagay na nga doon sa aming bawat lutuan ay talagang napakadami din nga pala dahil nga 4 na piraso ay talagang madami yan pag napalang. Yung mga ganito kasing isda ay hindi dapat pinagtatagal din sa rep dahil nga pagka tumagal ay kumakatin na siya pag niluluto na at habang nagpiprepare nga si Molina ay nagpiprepare man dito si Kuya Eric ng mga ricado na gagamitin sa aming pagluluto tulad ng sibuyas, bawang at saka luya at nilagyan nga pala dito ni Molina yung bawat ricado nung matapos nga si Kuya Eric at mailagay nga doon sa lutuan ni Jess ay halos mapuno din nga siya. Nilagay nga dito yung sibuyas, bawang, luya at saka yung sili na lara na 4 na piraso. At dahil nga bukas ay back to work na naman kami, kailangan namin talaga yung mga ganitong pangmatagalang ulam na tumatagal ng mga ilang araw. Para naman pagdating namin dito sa kwarto ay init na lang at kakain na lang kami dahil nga sa umaga ay nagsisipagsaing na kami. Dala na nga pala yung umagahan at saka yung hapon na pagbalik namin para pagdating namin ay basta kakain na lang kami. Mailagay na nga dito sa aming lutuan at makompleto nga yung mga bawat ricado na nilagay ay naglagay natin nga pala dito ng mga kompleto palasa at sa mga oras nga pala ito ay naluto na kaya naman sinisipirit na nga pala namin dito yung aming gagataan nga pala kaya naman nilagay namin dito sa kabilang lagayan. So hanggang dito na lang guys ang aking video at sa mga bagong followers nga pala nakapapasok dito sa aking page. Welcome na welcome po kayo dito kabayan at kung bago ka sa aking vlog, hi, kamusta? Ako nga pala si Bonler TV, isang OFW dito sa Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood ng aking mga video hanggang sa muli. Paalam!